May mga magulang talaga na ayaw sa manliligaw ng anak dahil mahirap lamang ito. Mas gusto ang taong may kinabukasan. Pero paano kung isang araw ay maging mayaman ang iyong lalaking tinanggihan? Makakaramdam ka ba ng panghihinayang? Kung ganon, mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang pag-ibig para kay Paula ay may amoy ng murang kape mula sa vending machine ng universidad at may lasa ng fishball na isinasawsawa sa matamis anghang na suka. Yun ang mundo nila ni Chester. Isang mundong simple, payak at totoo. Si Paula na lumaki sa isang mansyon kung saan ang almusal ay inihahain ng mga unipormadong katulong ay natagpuan ang kalayaan sa karinderya sa labas ng kanilang eskwelahan sa tabi ni Chester. Si Chester para sa iba ay isa lamang sa daan-daang estudyanteng pinagkakasya ang kakarampot na baon para sa loob ng isang linggo. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mga kuko dahil sa part-time job niya sa isang talyar tuwing Sabado. Luma na ngunit laging malinis ang kanyang mga damit. Ngunit para kay Paula, si Chester ang pinakamatalinong tao na kanyang nakilala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga pangarap. Pangarap na makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Isang araw, Paula, bulong nito sa kanya minsan habang nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya. Hindi na natin kakailanganing magbilang ng barya para lang makakain ng paborito nating isaw. Bibili tayo ng isang buong bangka kung gugustuhin mo. Tumawa si Paula. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Kahit isang stick lang, basta kasama ka ay sapat na. Ang kanilang pag-iibigan ay isang sikretong hardin na kanilang dinidiligan araw-araw. Malayo sa mapanuring mata ng mundo, lalo na sa mga mata ni Mrs. Marisa de Alca, ang kanyang ina. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Isang hapunan, habang abala ang pamilya sa kanilang marangayang hapagkainan, walang pakundangang nagsalita ang ina ni Paula. Paula, anak, simula ni Mrs. Marisa habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Nakarating sa akin ang ilang balita. Isang binata daw mula sa klase mo ang madalas mong kasama. Chester. Chester ang pangalan, hindi ba? Nabitawan ni Paula ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling plato ay umalingaw sa katahimikan ng silid. Ma, sino siya? Tanong ng kanyang ama, si Don Ricardo. Isang taong mas madalas magbasa ng dyaryo kaysa makipag-usap. Siya ay isang kaklase pa. Sagot ni Paula, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti si Mrs. Marisa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang kaklase? Na sinusundo ka raw araw-araw? Isang kaklase na taga-Tondo? Anak ng isang labandera at karpintero? Tama ba ang impormasyon na kuha ko, Paula? Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Paula. Ma, paano mo nalaman? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay ang katotohanang niloloko mo ako. Niloloko mo ang pamilyang to. Alam mo ang mga patakaran natin, Paula. Hindi tayo nakikihalubilo sa mga taong hindi naman natin kauri. Hindi siya ganoong klaseng tao. Giit ni Paula. Nanginginig ang boses. Mabait si Chester. Matalino. Masipag. Mabait? Matalino? Masipag? Tumawa ng mahina si Mrs. Marisa. Anak, ang kabaitan ay hindi nakakabili ng bahay sa Forbes Park. Ang talino ay walang silbi kung wala kang koleksyon. At ang kasipagan, lahat ng mahirap ay masisipag. Pero mahirap pa rin sila. Gumising ka, Paula.
Hindi ito isang fairy tale. Kinabukasan, ipinatawag ni Mrs. Marisa si Chester sa kanilang mansyon. Si Chester, nasuot ang kanyang pinakamatinong polo na ilang beses ng plinansya, ay pumasok sa malawak na sala na may halong kaba at determinasyon. Ang bawat gamit sa loob ng bahay, mula sa malalaking painting hanggang sa mga porselanang florera, ay tila sumisigaw ng halagang katumbas ng ilang taon niyang scholarship. "Maupo ka, iho," sabi ni Marisa na nakaupo sa isang silyang tila trono. Hindi niya inalok si Chester ng maiinom. "Magandang hapon po, Ginang," magalang na bati ni Chester. "Diretsahan na tayo," wika ni Mrs. Marisa. Pinagkrus ang kanyang mga binti. "Layuan mo ang anak ko." Hindi nakakibo si Chester. "Alam ko ang tungkol sa inyo ni Paula at hindi ako papayag. Ang anak ko ay para sa isang lalaking may pagmamalaki. Isang lalaking kayang ibigay sa kanya ang buhay na nakasanayan niya. At ikaw?" Sinuri niya si Chester mula ulo hanggang sa pudpud nitong sapatos. Malinaw na hindi ikaw ang lalaking yon. Huminga ng malalim si Chester. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ginang, mahal ko po si Paula. At hindi ko po hangad na kunin siya sa inyo. Ang gusto ko lang po ay mahalin siya at patunayan sa inyo na karapat-dapat po ako para sa kanya." "Patunayan? Paano?" hamon ni Mrs. Marisa. "Mayaman ka ba? May pangalan ba ang pamilya mo? May maipamamana ba sa'yo ang mga magulang mo, maliban sa utang at problema?" "Wala po ako may pagmamalaking yaman ngayon," matatag na sagot ni Chester. Tinitingnan ng diretsyo ang mga mata ng ginang. "Pero may pangarap po ako. May talino at sipag. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Magiging matagumpay po ako. Pangako po. Hindi niyo pagsisisihan na ako ang minahal ng anak niyo." Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Mrs. Marisa. "Pangarap? Lahat tayo may pangarap, iho. Pero ang mga pangarap ng mga tulad mo ay hanggang panaginip lang. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng tulong para makalimot." Naglabas si Mrs. Marisa ng isang sobre mula sa kanyang tabi. "Narito ang isang tseke, 500,000 piso. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayong malayo kay Paula." Tinitigan ni Chester ang tseke. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Mrs. Marisa. Ang paggalang sa kanyang muka ay napalitan ng di makapaniwalang sakit. "Hindi po mabibili ang pagmamahal ko kay Paula. Kahit 100,000,000 piso pa po ang ialok nyo." Tumayo siya. "Paumanhin po, Ginang. Pero hindi ko po susukuan si Paula. At darating po ang araw na babalik po ako dito. At sa pagbabalik ko, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kayo nagkamali sa paghusga sa akin." Pagkasabi noon, tumalikod si Chester at naglakad palabas. Iniwan si Mrs. Marisa na may ngit-ngit sa kanyang muka. Para sa kanya, yon ay hindi isang pangako, kundi isang paghahamon. At si Mrs. Marisa de Alca ay hindi kailanman nagpapatalo sa isang hamon. Ang mga sumunod na linggo ay naging impyerno para kina Paula at Chester. Nagmistulang bantay sarado si Mrs. Marisa. Kinumpis niya ang cellphone ni Paula. Bawat kilos nito ay binabantayan. May driver at bodyguard na laging nakasunod. Ang tanging paraan para makausap sila ni Chester ay sa pamamagitan ng mga lihim na sulat na ipinapaabot sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. "Paula, mahal ko," sulat ni Chester sa isang kapirasong papel. "Huwag kang bibitiw. Magtiwala ka sa akin. Lalaban ako para sa atin. Hintayin mo ako. Chester, ikaw ang buhay ko. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Mahal na mahal kita." Sagot ni Paula na isinulat sa likod ng resibo. Ngunit mas tuso si Mrs. Marisa. Isang araw, umuwi si Paula na may naghihintay na balita. "Inayos ko ng lahat," anunsyo ng kanyang ina.
habang naghahapunan sila. Aalis ka, papuntang Switzerland. Pagkatapos ng semestreng to, doon mo tatapusin ang pag-aaral mo sa business management. Napatigil si Paula sa pagsubo. Ano? Ma, bakit? Ayoko. Wala kang pagpipilian, Paula. Mariing sabi ni Mrs. Marisa. Ito na ang pinakamabuti para sa'yo. Para makalimutan mo na ang kahibangan na yan. Para makakilala ka ng mas tamang tao. Si Chester ang tamang tao para sa akin. Sigaw ni Paula. Bumubuhos na ang luha. Tumigil ka. Dagok ng kanyang ama sa lamesa. Sundin mo ang nanay mo. Para din yan sa kinabukasan mo. Walang nagawa si Paula. Inilayo siya ng libo-libong milya mula kay Chester. Sa simula, sinubukan nilang ipagpatuloy ang komunikasyon. Mga tawag sa telepono sa hating gabi, mga email na puno ng pangungulila. Ngunit unti-unti pinutol ni Mrs. Marisa ang lahat ng tulay. Nagpalit sila ng numero ng telepono. Hinarang niya ang email address ni Chester. Sinabi niya kay Paula na tumigil na raw si Chester sa pagpaparamdam. Na marahil ay tinanggap na nito ang pera at nakahanap na ng iba. Tingnan mo anak. Malumanay na sabi ni Mrs. Marisa isang gabi habang kausap sa telepono si Paula na umiyak. Ganyan talaga sila. Madaling sumuko. Madaling masilaw sa pera. Ngayon, makikita mo na tama ako. Kahit masakit, isang bahagi ni Paula ang nagsimulang maniwala. Ang katahimikan mula kay Chester ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Samantala sa Pilipinas, si Chester ay dumadaan sa sarili niyang kalbaryo. Hindi lang puso niya ang sinira ni Mrs. Marisa. Sinubukan din itong sirain ang kanyang kinabukasan. Nalaman niya na may mga kumausap sa universidad. Biglang naging mahirap ang kanyang pag-aaral. Ang mga propesor na dati humahanga sa kanya ay bigla na lang siyang ibinagsak sa mga minor subjects. Ang scholarship na inaasahan niya ay biglang nawala dahil sa mga teknikalidad. May gumagalaw pre, sabi ng kaibigan niyang si Leo. Imposibleng magkataon lang ang lahat ng to. Alam ni Chester kung sino. Ang kapangyarihan ng mga dealka ay parang galamay ng pugita. Abot kahit saan. Pero imbis na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nangitngit. Ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa niyang gatong. Nagtapos siya ng kolehiyo ng walang anumang karangalan. Ngunit may bitbit na diplomang pinaghirapan niya ng dugo at pawis. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kumpanya ng logistics. Doon, inaral niya ang lahat. Mula sa pagbubuhat ng kahon hanggang sa pag-aayos ng papeles sa customs. Nag-ipon siya, bawat sentimo. Habang ang mga kaedad niya ay nagsasaya, siya ay nagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at ekonomiya. Pagkalipas ng 3 taon, gamit ang naipon at kaunting utang mula sa mga kaibigan, tinayo niya at ni Leo ang isang maliit na kumpanya. Tinawag nila itong C-Prime Logistics. Sa simula, ang opisina nila ay isang maliit at masikip na kwarto sa likod ng bahay ni Leo. Sila ang dispatcher, ang delivery man, at ang accountant. Sigurado ka ba dito, Chester? Tanong ni Leo isang gabi habang kumakain sila ng pansit canton. Ang kalaban natin ay mga dambuhala. Kakainin lang tayo ng buhay. Hindi kung mas mabilis tayo. Hindi kung mas maura tayo. At higit sa lahat, hindi kung mas may gutom tayo kaysa sa kanila. Doon nagsimula ang walang humpay na pagkayod. Tutulog si Chester ng 3 oras lamang sa loob ng ilang araw. Ang tanging palamuti sa kanyang desk ay isang luma at kupas na litrato ni Paula na nakuha niya mula sa kanilang yearbook. Yun ang kanyang paalala, ang kanyang maktan, ang kanyang tiradpas. Ang C-Prime ay nagsimulang mapansin.
Nakakuha sila ng maliit na kliyente na lumaki sa paglipas ng panahon. Nakita ng mga negosyante ang bagsik at dedikasyon ni Chester. Habang ang malalaking kumpanya ay nagiging kampante, ang C-Prime ay nag-i-innovate. Sila ang naunang gumamit ng real-time tracking system para sa mga kliyente. Sila ang nag-alok ng 24/7 customer service. Sa kabilang dako ng mundo, si Paula ay nagtapos na may karangalan. Bumalik siya sa Pilipinas. Isang babaeng may sopistikada at mas tahimik. Sinubukan siyang ipakilala ng kanyang ina sa mga anak ng kanilang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit si Paula ay nanatiling mailap. Ang puso niya ay may bakanting espasyo na tanging si Chester lang ang makakapuno. Lihim, umaasa pa rin siya na isang araw makikita ulit sila. Natuto pa rin ito ang kanyang pangako. Nagtrabaho si Paula sa kumpanya ng kanilang pamilya. Naging mahusay siyang ehekutibo, malamig at kalkulado. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa trabaho, marahil para punan ang kakulangan ng kanyang dibdib. Isang araw sa isang board meeting, nag-uusapan nila ang paghina ng kanilang logistics division. May isang bagong kumpanya na kumukuha ng lahat ng kliyente natin, sabi ng isang board member. Masyado silang agresibo. Ang pangalan ay C-Prime Logistics. Napahinto sa paghinga si Paula. C-Prime? Chester? Imposible. Sino ang nagpapatakbo niyan? Tanong ni Don Ricardo. Isang batang-bata pa pero napakagaling. Ang pangalan niya ay Chester. Chester Sarmiento. Ang boardroom ay biglang umikot sa paningin ni Paula. Si Chester, ginawa niya. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang ngiting puno ng pag-asa. Ang pangalang Chester Sarmiento ay laging bukang bibig sa mundo ng negosyo. Mula sa isang maliit na startup, ang C-Prime Logistics ay naging isang impyerno sa loob lamang ng isang dekada. Nag-expand ito sa shipping, aviation, at real estate. Si Chester, ang binatang taga-Tondo, ay isa na sa pinakabatang bilyonaryo sa Asia. Ang kanyang muka ay nasa pabalat ng mga magazine. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Sa mansyon ng mga De Alca, ang bawat balita tungkol sa tagumpay ni Chester ay parang dakitab na gumuguhit sa kaba sa dibdib ni Mrs. Marisa. Ang paghamak na naramdaman niya noon ay napalitan ng takot at kalaunan ng isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman. Panghihinayang. Nakita mo ba yung balita, Marisa? Sabi sa kanya ng kanyang asawa. Isang umaga, hawak ang dyaryo kung saan nakalarawan si Chester na nakikipagkamay sa presidente. Ang batang yon, ang batang tinaboy mo noon, mas mayaman pa yata sa atin ngayon. Hindi sumagot si Mrs. Marisa. Tinitigan niya ang litrato. Ang Chester na nakikita niya ay hindi na ang payat na binatang may suot ng kupas na polo. Ito na ang isang lalaking may otoridad at kumpiyansa. Nagbago ang lahat sa kanya maliban sa kanyang mga mata. Nandoon pa rin ang ningning at determinasyon na nakita niya noon. Ang ningning na minamaliit niya. Si Paula naman ay nabuhay sa isang panibagong pag-asa. Si Chester ay bumalik na. Hindi man literal sa kanilang pintuan, kundi sa mundo kung saan sila parehong umiikot. Alam niyang hindi magtatagal ay magkukrus ang kanilang mga landas. Inihanda niya ang kanyang sarili. Nag-ensayo siya sa salamin kung anong sasabihin niya. Chester, naghintay ako. Chester, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Chester, patawarin mo ako. Ang pagkakataon ay dumating sa isang grand charity ball.
Ang pinakamalaking social event ng taon. Nandoon ang lahat ng bigating pangalan sa lipunan. Suot ang isang eleganteng pulang gown. Si Paula ay kabado, ngunit puno ng pag-asa. Alam niyang darating si Chester. Siya ang isa sa mga major sponsor ng gabing yon. Paula, anak, ayusin mo ang itsura mo. Bulong ni Mrs. Marisa, na pilit nang umingiti sa mga bumabating kakilala. Huwag kang magpapahalata na apektado ka. Hindi ako apektado, ma. Malamig na sagot ni Paula. Masaya ako para sa kanya. At pagkatapos pumasok si Chester Sarmiento. Kasunod niya ang mga flash ng kamera at bulungan ng mga tao. Nakasuot siya ng isang perpektong fit na tuxedo. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Para kay Paula, huminto ang mundo. Ang musika, ang mga tao, ang mga ilaw. Lahat ay naglaho. Tanging si Chester lang ang kanyang nakikita. Nginitian niya ito, isang maliit at nagniningning na ngiti. Akmang hahakbang sana siya papalapit nang may isang babaeng lumapit sa tabi ni Chester at kumapit sa braso nito. Magandang babae, may mahinahong ngiti at mga matang puno ng pagmamahal para kay Chester. At sa daliri nito, kumikinang ang isang malaking diamanteng singsing. Sumunod sa kanila ang isang maliit na batang lalaki na kamukhang kamukha ni Chester. Tumawa si Chester sa sinabi ng babae. Isang tawang malaya at masaya. Isang tawang hindi kailanman narinig ni Paula mula sa kanya. Pagkatapos ay yumuko ito at binuhat ng bata. Hinalikan niya sa noo ang asawa niya bago sila sabay-sabay na naglakad patungo sa kanilang mesa. Sa isang iglap, gumuho ang mundong binuo ni Paula para sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon. Ang lalaking pinangarap niyang balikan ay may sarili ng pamilya, may sarili ng mundo. Isang mundong binuo nito habang siya ay naghihintay. Hindi na niya kinaya, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng ballroom patungo sa hardin. Doon, sa ilalim ng buwan, humagulhol siya. Ang lahat ng sakit, pangungulila at pag-asa na inipon niya sa loob ng isang dekada ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Sumunod sa kanya si Mrs. Marisa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina na walang bakas ng pagmamataas. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi. Paula, anak, huwag ma. Putol ni Paula sa pagitan ng mga hikbi. Huwag kang magsalita, please lang. Patawarin mo ako, anak. Sabi ni Mrs. Marisa. Nababasag ang boses. Hindi ko alam. Ang akala ko, ginagawa ko ang tama para sa'yo. Humarap si Paula sa kanyang ina. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay namumula sa galit at pait. Ang tama para sa akin o ang tama para sa pangalan ng pamilya natin? Para sa yaman natin? Sigaw niya. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo, ma. Sinira mo ang buhay ko. Ang tanging lalaking minahal ko ng totoo, tinaboy mo. Tinapakan mo ang pagkatao niya. Akala ko ay makakalimutan mo siya. Makakalimutan? Tumawa si Paula ng mapait. Paano ko siya makakalimutan? Bawat tagumpay niya, sampal sa atin. Bawat pag-angat niya, paalala ng katangahan natin. Tiningnan mo siya, at ang nakita mo lang ay isang mahirap na walang mararating. Pero ako, nakita ko ang puso niya, nakita ko ang pangarap niya, at naniwala ako sa kanya. Hinawakan ni Paula ang kanyang dibdib. At naghintay ako, ma. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan mo, sa kabila ng pananahimik niya, naghintay ako. Kasi umasa ako na isang araw, babalik siya para sa akin. Pero huli na ang lahat. Masaya na siya, ma. Masaya na sa iba. At ako,
Naiwan ako mag-isa, kasama ng lahat ng yaman na ipinaglaban mo. Napaluhod si Mrs. Marisa sa damuhan. Ang kanyang mamahaling gown ay nabasa ng hamog. Umiyak siya. Hindi para sa nawalang yaman o estado, kundi para sa kaligayahang ipinagkait niya sa sarili niyang anak. Patawad, Paula. Patawad. Pero huli ng lahat, para sa mga salitang yon, ang pinsala ay nag-awa na. Ang mga taon ay lumipas na. Mula sa di kalayuan, sa may bintana ng ballroom, natanaw sila ni Chester. Nakita niya ang mag-inang umiyak sa hardin. Sandali siyang natigilan. Isang anino ng nakaraan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang alaala ng sakit, ng pangako, at ng isang pag-ibig na puwersahang tinapos. Chester, ayos ka lang? Tanong ng kanyang asawang si Isabel. Hinawakan ng kanyang kamay. Lumingon si Chester at nginitian ng kanyang asawa. Ang ngiting iyon ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Oo, mahal. Ayos lang ako. Hinawakan niya ng mahigpit na kamay ni Isabel at sabay silang bumalik sa kanilang mesa. Para sa kanya, ang nakaraan ay isa na lamang kabanata sa isang librong matagal nang naisara. Sa hardin, naiwan si Paula at Mrs. Marisa. Dalawang taong mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa kaligayahan. Nakatingin sila sa maliwanag na ballroom, isang mundong puno ng kislap at tawa. Ngunit para sa kanila, iyon ang pinakamadilim na lugar sa buong mundo. Sila ang buhay na testamento ng isang malaking pagkakamali. Isang talaan ng walang katapusang pagsisisi na habang buhay nilang dadalhin. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.